Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga anti-ERAP sa gitna ng malagim na gabi. Galit at puot ang kanilang pinakita nang malamang di mabubuksan ang second envelope ng Jose Velarde account. Sabi ng ilang mga opisyales, huhupa rin ang mga sigaw na ito. Ngunit tila iba ang ginuhit ng tadhana. Kung sa EDSA Revolution nooy may namuno at nanawagan, dito ay wala. Tanging ang mga kutob ng tao ang nagtagpo-tagpo sa kanila sa EDSA. Nandito kami para i-protesta yung ginagawa ng 12 mga senador na hindi nila ginagampan ang kanilang pinanumpaan sa taong bayan. It's providential that those senators who voted not to open the envelope did, because now we know the truth, that they really wouldn't have voted for him to be condemned. They would have voted for acquittal, and it's just so unfair. Ang napakatalyada sa lahat, si John Osmeña. Kung ano-ano mga pangalan ang narinig kong ibinigay sa 11 senador. Katakot-takot na kantsaw ang inambot ng mga 11 ng 11. Sa loob lamang ng 2-3 oras ay nakapagtipon tayo ng mahigit 10,000 dito. At handa tayong lumabas sa lansangan upang ipaglaban yan. Hindi tayo pupulutin. Tayo ang kusang tatayo. At ipapatunay natin sa buong mundo na tayo ay worth dying for. Ang 10,000 ay tila nanganak ng mahigit pa sa triple. Di na ako makasingit sa kalsada sa dami ng mga nagngingit-ngit na mamamayan. Di ba sumumpa siya na poprotektahan niya yung constitution? Tapos kaya ano nangyari? Siya pa ngayon ang tinatawag na promotor, protektado, di ba? Manipulator, di ba? Yung siya sabi niyo, walang kaibigan, walang kamag-anak. Ano nangyari? Lahat yung baliktad eh. Dinumog ang dating Pangulong Aquino sa kanyang pagdating. Pinatunayan niya ang kanyang kakayahan na pagkaisahin ang tao tulad nung naganap noong 1986 EDSA Revolution. Grade 6 lamang ako nung sumiklab ang unang People Power Revolt. Wala pa akong pakialam sa mundo noon. Nanood lang ako sa telebisyon. Pinuri ng buong mundo ang mapayapang pagpapatalsik sa isang diktador. Nakuha sa dasal ang sanay magiging madugong revolusyon. Tila na ulit ang kasaysayan. Kung nooy demokrasya ang panawagan, ngayoy reforma sa pamamahala. At lahat ng ito'y akin nang nasaksihan. Gusto mong iparating kay ERAP na hindi lahat ng artista maloloko mo! Sawang-sawa na kami kakatrabaho para sa'yo! At sawang-sawa na rin kami sa paglagago mo! Pati ang mga kasamahan ng Pangulo sa pelikula, ang mundong ginalawan niya sa mahigit na 50 taon, ay nagpasabog din ng maaanghang na panawagan. Kung hindi pa po siya bababa, bababa na natin sa leeg. Isama pa niya si Fernando po. Ito nga eh. Pinagsasabihan na nga siya ng kapwa-artista niya. Mag-resign ka na. Hindi ka naman bagay dyan. Mayaman ka na. Tumabi ka na muna. Just have to do this for the country. Kagulat-gulat ang pagbaliktad ng mag-asawang Bong at Lani Mercado na luhaang pinutol ang kanilang suporta sa kanilang ninong. Sinabayan pa ito na marami pang daloy ng reliyista.
Maski ang dalawang palapag ng flyover sa Ortigas ay umapaw rin sa mga naghuhumiyaw na masa at ang bawat sasakyang dumaan ay nakiayon sa sigaw ng bayan. Ito na ang EDSA Shrine ngayon, punong-puno ng tao. Karamihan sa kanila nagsialma na. Guilty ang hatol nila sa Pangulo. Ito na ang produkto ng 4 na araw na walang humpay na pagkikilos protesta. Ngayon, tutungo na sila sa Malacanang upang kalampagin ang Pangulong tila natutulog. Sa ibaba ng Nagtahan Bridge na ipon ang mga rallyista. Di sila nakapasok sa JP Rizal Street na sanay shortcut papuntang Malacanang. Barbed wire at 2 bus ang sumalubong sa kanila. Naghanap sila ng alternative route. Nauna akong dumating sa Mindiola. Dito nasaksihan ko na napagigit na ang media ng 2 paksyon. Ang parating na anti-ERAP at ang mga pro-ERAP na matagal na ring nag-aabang dito. Kung magkagulo man, damay kami. May ang totoong masa! Wala na kayo isip! Paupuin mo! Walang nangyayari kay Kurikong! Hindi! Hindi namin patatahimigin! Nagulat ako sa aking nakita. Malalim ang paghanga ng mga taong ito sa Pangulo. Bumagsak si ERAP dahil sa mga kaibigan niya. Hindi naman kasalanan. Since so, madala na lang siya ng kaibigan. Parang nag-iisa na siya ngayon, di ba nakakaway? Siguro naman siyang Pangulong ERAP meron siyang motibong maganda para sa mamamayan. Kaya lang siguro ginamit siya ng mga gambling lord. Hindi naman siguro kahit ako, painan ako ng ganong kalaking halaga, siguro susunggabang ko yun, di ba? Sinuli may 3 nasaktan at 5 dinala sa presinto. Malalim na nahati ang bayan sa usaping ito. Nasaksihan ko ang masidhing pagnanais ng nakararaming makamtan ang tunay na pamamahala. Kung sana'y naririnig lang ito sa Malacanang. Panahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Sa palasyo, madamdaming pala ang tagpo. Napag-isipan na rin ng Pangulong Estradang yumuko at umayon sa hatol ng bayan. Tatandaan mo pa ba? Nang tayong dalawa ay unang magkita. May halong lungkot ang katapusan ng pelikulang Nooy puno ng pag-asa. Umangat sa pwesto si ERAP kasama ang marami sa kanyang kaibigan. Iilan na lang ang naiwan sa kanyang tabi. Muling nagwagi ang mga nakibaka sa EDSA. Iba na ngayon ang tinututukan ng kamera. Iba na ang bida.